Hello, good morning guys. So nandito tayo ngayon sa aming bahay. So ako lang pala. So ako ay magre-repair ngayon sa high school dito sa Pambisan. So nandito ako sa Kinabigan. Hindi ko alam kung mga ilang kilometers yun. So siguro next time mag-aano ako ng mag-aano ako ng Waze. So itong aking service ngayon, ayan si e-bike. So papakita ko sa inyo si e-bike. So titignan natin kung kaya yan tumakbo ng ganun kalayo. So ako lang naman mag-isa at magaan naman, kaya full charge naman siya. Tapos yun, nagdala na ako ng backup extensions at lalagyan ko ng trapal muna yan kasi tignan nyo yung weather, umuulan dito. Ayan, so yun, basang-basa si e-bike ko. So titignan natin kasi mas matipid siya guys, kaysa yun gamitin ko yung motor ko, mas naulan naman, hindi wala din. Okay, so ito yung ating e-bike. So magre-repair tayo ngayon ng printers at tawag dito, yung kanilang computer. Hirap magsusi. Susi daw. Ayan. So sige ako na. Hirap magsusi. Sige daw, Mike. Susi daw. Buksan ko lang na yan. Ayan. Bubuksan lang natin compartment. So dito nakalagay yung charger niya, battery, controller. Ayan, diyan ko nilalagay. So ano siya, parang networking yung and computing type yung i-repair natin. Sa mga ICT yun ng, so ito yung likod natin. So dito, Mike, pabukas daw itong Ayan, tulong tayo, hindi natin kaya. Ayan, so nandito yung ating compartment, extensions. Extension, dito yung mga tools natin na gagamitin sa pagre-repair. At tatakbo tayo mamaya. Tapos ayusin ko lang yung mga trapal, sasarado natin kasi medyo makulimlim. Okay, so ito dati ginagamit kong pang service. So baka mamaya ito kasi malayo kasi pag nakatakbo na siya guys, mamaya papahinga na natin siya. Charge na siya ulit bago tumakbo ulit, mas malayo yung pupuntahan. Kasi ito yung highway lang kami. Ito papunta doon sa lugar na yon, papuntang doon sa kabila. Ito naman papuntang bayan naman sa kabila ng Socorro naman, Glory tayo, Socorro sa kabila. So hindi niya nakakayanin. Siguro pag may backup na battery siya. So yun pinaplan namin, battery, solar. Ayan. So ko-convert, abangan niyo yung guys yung pag-convert. So yung owner niyan, yung asawa ko, ayan. Kaway-kaway daw dyan. So, sa kanya yan. Siya nagpa-practice niyan. Ayan. So ito yung ating e-bike. Titignan natin kung makakarating. So dalawang documentation ito, papunta doon. Titignan natin kung makakarating siya. May charger naman tayo. And then magre-repair tayo. So dalawa yung vlog natin ngayon. For documentations ng takbo nito at magre-repair. So magbibideo ako nito habang tumatakbo tayo. Okay? So let's go at hahapunin tayo. Alright. Yan, so drive na tayo. On na natin. Hintay natin, dahil pang sasakyan. So off-ride na tayo guys. Kahit hands lang naman, pwede na. Up. So mamaya kakaunti lang natin. Yan, okay, off-road na tayo. On-road na pala. So number 1 na yung isa-select natin. Ayan. So ito, biyahe na tayo. So pag number 1, ilang lang naman siya guys, 17 to 19 kilometers. So mananabi tayo at tayo ay e-bike. So talagang maintain to hanggang 19 lang po siya kahit isagad natin. Kasi number 1 lang yan. Okay. So tingnan nyo, kulimlim mo. Basa na nga mga kayo. Mamaya na ako magtatrapal. So pinull charge natin siya. Ayan. Pinull charge natin siya guys. Tapos titingnan natin kung ilang kilometers yung ma-consume natin. Meron namang odometer naman kung ilang kilometers. So suggest ko, number 1 is napakatipid lang guys. Kaya niyan tumagal. Especially wala rin akong sakay. Ayan. So tayo ay nasa highway na Kinabigan. So Kinabigan, after ng Kinabigan, Del Rason, and then boundary is Gloria. So nandito kami sa Pinamalayan, Oriental Mindoro po to. So probinsya. Ayan, magandang buhay dito. Mahirap pero masaya. Pero hindi naman kagaya sa ibang lugar talaga. Especially taga Manila talaga tayo.
So ganito lang yung speed niya, 19. Pwede nyo siyang isagad gamit ng 1 and 2. So nga, nagtitipid tayo ng battery, kaya ganito lang yung level natin. Kasi mahirap na, makikicharge po tayo. Wala namang problema kung makikicharge po tayo. Kahit 2 to 3 hours, kaso maghihintay ka pa ng ganong katagal. So, siguro pag nagka-budget, i-upgrade po natin. Ayan. I-upgrade po natin siya. Magdadagdag po tayo ng another battery. So, siguro yung battery na gagamitin natin ay ano na po, LiPo 04 o LiPo 04 po, yung lithium na siya na malalaki. So yung pagbubuo pa lang po nun ng 20 pieces is ano na po, 11k na po, dahil ang isang piraso po nun ay 540 to 600 pesos ang isang battery po nun. Malaki po yun, o parang batuta po yun. Ayan. So malapit na po tayo Del Rason. So ito ay takbo lang natin ay 90. Okay lang po yan para makatipid. Kailangan dapat maaga po kayo aalis kung talagang gusto nyong masapol yung oras. Pero pwede ko naman to ibilisin. Kaso isa-charge ko na rin po doon kung gusto ko ubusin yung battery niya. Okay, so baka mamaya magbibilis tayo mamaya. Okay, kasi ito ay highway pa. So okay lang yan para makatipid-tipid tayo. So yan guys, at alamin natin kung gaano katagal. Okay. So lapit na po tayo. Ito, boundary na po ito ng Del Rason. Ayan. Tatawid tayo. Wala tayong taga-document eh. Okay, so nandito na po tayo. Boundary na ng Gloria. Ayun na. So nasa Gloria po tayo. Welcome to Gloria. Medyo mahalon po. So naka 1 kilometer po tayo. Ayan, makikita ninyo. Kaya basta naka 1 kilometer tayo. Boundary. From sa amin to Gloria boundary, malapit lang po. So shortcut po ako, dito na ako dumaan kasi mas malapit po dito. Kaysa lumiko ko sa kabila papuntang north, sa south na lang po tayo, or papuntang west. Ayan. So ito na po yung ano. Tapos dadaan po tayo dun mamaya sa crossing. Doon po tayo sa shortcut papuntang Pambisan. Kasi dadaan tayo ng Agos and then Pambisan. Under pa yung Pambisan ang Pinamalayan. So yun yung boundary nila. So mamaya doon tayo magkita-kita guys. At mamaya ito document natin. So nasa palengke na tayo ng Gloria. At nakaka 2 kilometers na po tayo. Yan po yung pamilihan ng Gloria. So checkpoint, pero hindi naman sila nanguhuli. Ayan. So ito na po yung bayan ng Gloria. Ayan. Diyan po yung munisipyo nila, paloob. Sa loob po ang munisipyo niya, mga 1 kilometro. So ito po ang bayan nila. So nakaka 2 kilometro na po tayo. Hindi ko po siya guys tinataas kasi sinusubukan ko yung challenge na number 1. Kasi syempre, sa sunod ko bibigyan kayo ng video yung number 1, number 2, o yung 2 speed, 3 speed natin. Siguro pag mga short lang lakaran, pero pag mga ganito, para tayo makatipid. Kasi mahirap na malubatan. Napakatipid naman niya guys, kung wala kayong sakay loaded. Kasi wala akong sakay ngayon, ako lang. So ito na. So gawa tayo ng video guys doon sa top speed ng 2, top speed ng 3. Ayan. So nakaka 2 kilometers na po tayo. Medyo mambo na. Ayan. So liliko tayo dito guys. Ayan. So kamay lang gamit ko po. Huwag niyo po akong gagayahin. Ako po'y medyo sanay-sanay na, pero huwag niyo po akong gagayahin. Okay, dapat may taga-video po kayo. Pawang professional lang po ang gumagawa nito. Ayan, dyan sa nilabasan ng 2 kotse na yan, tsaka yung truck na yan, dyan po tayo sa shortcut. Ayan. So, minor tayo, preno. Wala na po clutch yan, dire-diretso na po tayo, dandahan nyo na lang, and then, diba, yanig. Okay. So, diretso po natin to, may update ko po kayo. At medyo mahababang hayhayin po ito. Okay. Hello guys, so nasa Balagbag na po tayo. Tingnan nyo naman, umuulan na. So ito yung kagandahan guys kapag may e-bike. So hindi ko pa inaano yung trapal Mamaya isa-set up ko yung trapal doon banda. So lakas ng ulan dito guys.
Tingnan nyo, pags na labo na ng aking side mirror. So, challenge nga, hindi ko muna gagamitin yung wiper kasi kita pa rin naman siya para makatipid tayo. Dahil yung ulan naman po ay paharap sa atin, ibig sabihin pabunggo sa atin yung ulan. Kung tayo tatagilid, supasko sa atin, eh hindi po ako nababasa pa masyado. Nakakagandaan yan, syempre, kung yung motor ko to, talaga kahit magkapote ako, basa talaga din ako. So kung ganito naka e-bike, wag lang yung hangin may subasko, pantay lang yung ulan or ganyan paharap sa atin yung ulan, ay hindi po talaga tayo mababasa. Ayan. Kahit malabo na, pero kitang-kita ko pa rin naman po guys. So nasa kalagitnaan na po tayo at nakaka 5 kilometers na po tayo guys. Ayan, nakikita nyo doon. Mamaya ipapacheck ko, talagang pula kasi ang hina pati ng liwanag eh. Ayan. So yan po ang ating situation ngayon. So, ito po ay under pa rin po ng Gloria. Yan po yung nilabasan ng silver, sinilabasan ng kotse na yon at saka ng motor na yon. Kikita nyo pa ba? Ayan. Ito yung barangay nila. Ito ay sa Gloria to, Balagbag. Balagbag po tayo. Ito naman po yung papuntang Malamig. Yan, pag pumunta kayo dyan, malamig talaga. Dyan po may ilog. Dyan po yung ilog, pwede kayo maligo. Ayan. So yung ganyan, nakagandahan niya guys, talagang nakakatipid. Kasi guys, ako sa motor ko, salin ako 100, kinabukasan magsasalin ulit ko kasi layo din ang pinupuntahan ko eh. Okay din naman po, kaso pero kung malapit lang, nauubos din naman siya guys. Tatakbo ka lang din naman na dyan lang kaya mas maganda naka e-bike. So ginagamit ko ng e-bike servicing around lang po sa amin, malapit lang po para matipid. Ayan. So nasa kalagitnaan na tayo guys, malapit-lapit na tayo. So hindi ko lang alam kung ilang kilometers yun. Alright, so mamaya update ko kayo. Okay guys, so malapit na tayo. So naka 6 kilometers na tayo. So ito guys yung boundary guys ng Gloria at ng Pinamalayan. Ito guys yung dito, accident front area, itong curve na to. So mag-iingat po kayo mag-speed kasi pantay pong speed niyan. Marami po na aksidente dyan, lalo na pag sa kabila tayo po kurba, iba rin po ang speed niyan. So ito po yung Agos. Ayan. Maligayang ang paglako. Agos, ito na po ay Pambisan, under pa po ito ng Pinamalayan. Ito po ay under na ng Pinamalayan. Ayan. So pamula dito guys, 7 kilometers. Ayan o. 7 kilometers. Ay nako, hirap makita. Sige. Sa 7 kilometers yan guys. Ayan o. May ano ko yun. Pamula pala doon sa boundary ng 7 kilometers. Okay, so ang stop speed pa rin natin ay 1. So yung wiper ko ay lumagpas sa boundary niya, ayusin ko pa. Nakatatlong wiper naman ako, so counted electric consumes. So yun, kagandaan yan guys. Yun, nakakarating ka rin naman. So nag-start tayo guys, mamaya ilalagay ko yung oras. Nag-start tayo na 9:40 and the time is, ito lang ha, check natin. So guys, nandiyan na tayo, malapit na. Ayan o, konti na lang o. So nag-start tayo ng 9:40, nakadating po tayo ng 10:12. So inan lang siya, parang 32 minutes lang sa number 1. At naka 8 kilometers po tayo. So papasok po tayo dito guys. Ayan. Malubak po ito. Ayan, dandahan lang po tayo. Malubak, maputi. Hop. Diba? Malubak. Ayan. Aray ko po. Talo tayo sa maintenance nito. So sige guys, hintayin ko kayo. Hintayin nyo na lang guys. At ipapasok ko muna siya ng dandahan. At talagang pag isang kamay lang guys ay masakit. Ayan. Ayan yung school po. Papasok tayo dyan guys. Okay, nandito na tayo. So pakita ko sa inyo yung odometer natin. Labo. Naka 8 kilometers po tayo. So full tank pa yung battery natin, intact pa. Shutdown na natin. Tapos punta na tayo doon sa pagre-repair natin. So ito po ay
Geraldo Padoga National High School, Pambisan to. Okay, so magre-repair ako guys dito. Papakita ko sa inyo. Alright, let's go at may klase. Hindi tayo pwede siya pagsisigaw din or magsasalita. Okay, let's go. Okay guys, so nabot tayo ng alas 2 sa pagre-repair. So hindi ko na na-videohan guys at anong busy. Grabe talaga. Ang hirap nung isa, yung sa computer nila na stock. So nandito na tayo sa ating e-bike. Same weather, schools. So sayang ano pa sana tayo tawag dito, papunta pa sana tayo ng papunta pa sana tayo ano ba yan, nag-iikutan na. Yan, teka lang, bubukasan lang natin yan, so dapat papunta pa sana kami ng e-bike na ito sa Matungaw. Ay, ang layo ng Matungaw guys, wala pa siyang 8 kilometers, sobra. So kung babalik ako sa 8 kilometers, 16 kilometers lang itong school na ito, pamula sa amin hanggang makabalik. So balik na tayo, so tomorrow na lang, wala na tayong magagawa. We have no left time kasi alas 2 na. Imagine niyo 32 minutes nakarating dito, tapos bukas na siguro mag-i-e-bike ako papunta. Sorry. So guys, this is how English. I-end ko na yung video this. At sunod guys is naka-contract naman. Tatawagan na lang daw ako ng school para just in case na ipapagawa na nila. So mag-install din ako ng TV, magdidrill ako ng TV, so kailangan ko nakatulong. So ang mga kapatid ko, tapos yung computing nila or yung computer nila o MCT box nila na almost parang ilan units yun? 32 units nila. Naka-network naman yun, kaya 6 server tapos siya -6 lang, 32 units yun. So guys, maraming salamat sa pagsama at tayo ibabalik na. Ang ating e-bike ay ito na, tatakbo na siya ulit at babalik na tayo. So hindi naman siya nabawasan ng bar, okay, maganda at matipid siya pag ganun lang takbo. Number 1 lang siya, ito yung number 1. Ayan. Makita nyo ba? Lapag ko muna. So ito number 1. Ito. Ayan, number 1. Okay. So try natin mamaya at titingnan ko kung okay. Pero hindi yan bababa kasi wala naman akong sakay. Pag sakay ko yung asawa ko, yan. Hindi rin naman. Matagal din naman guys. So see you guys and don't forget to subscribe guys. Please support my YouTube channel again. At yung mga documentations natin about sa e-bike and then sa pagre-repair. Puro e-bike ang aking ginawa, pero yung repair hindi ko na na-videoan. Nag-repair ako ng printer, natagalan lang din. Nag-reset ang printer at nag-cleaning ng printer. Ayun. So see you guys on my next video and goodbye and God bless. Bye. Don't forget to subscribe guys. Thank you. Please share.